Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa ating lahat. Isang bagong araw na naman, Miyerkules, no? Ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Isang bagong pagkakataon upang siya ay pasalamatan, purihin, at paglingkuran. Sa bawat umaga, marami tayong kinakaharap na gawain, mga responsibilidad at mga hamon sa buhay. Ngunit, mga kaibigan, bago natin harapin ang mundo, mahalagang simulan natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maaring may mga bagay na hindi natin alam kung paano haharapin, ngunit maaari tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ang ating lakas, ang ating gabay, at ang ating kanlungan. Kaya mga kaibigan, sa umagang ito, buksan natin ang ating mga puso at sa presensya ng Diyos. Hayaan natin ang Kanyang salita ang manguna sa ating mga desisyon at ang Kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama ang Diyos sapagkat kapag si Kristo ang ating matibay na bato, mayroon tayong lakas na harapin ang anumang hamon ng buhay. Magandang umaga muli at naway pagpalain tayo ng Panginoon sa araw-araw ng ating pamumuhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kaibigan ko kay Kristo, ay matatagpuan sa awit, no? Awit, Kabanata 16, talatang 8. Ito po ang sinasabi. Lagi kong inilalagay ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya ay nasa aking kanan, hindi ako matitinag. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa panalangin. Panalangin para sa ating mga kapatid na mga mangingisda. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa buhay at pagsisikap ng aming mga mangingisda. Salamat po sa kanilang katapangan, tiyaga at pagsakripisyo upang makapagbigay ng pagkain at kabuhayan sa kanilang mga pamilya at sa maraming mga pamayanan. Panginoon, ingatan at proteksyonan mo po ang lahat ng mangingisda na pumapalaot sa dagat. Samahan mo sila sa bawat paglalakbay. Ilayo mo sila sa malalakas na alon, bagyo, malalakas na hangin, sa mga kidlat, at anumang panganib na maaring kailangan nilang harapin. Bigyan mo sila ng karunungan at mabuting pagpapasya. Habang sila ay nasa laot, gabayan mo ang kanilang bangka, mga kagamitan, at bawat hakbang ng kanilang paghahanap buhay. Naway maging maayos at ligtas ang kanilang pag-uwi sa kanilang mga pamilya.
Panginoon, pagpalain mo rin ang kanilang paghahanap buhay. Naway maging sapat ang kanilang huli upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Bigyan mo sila ng lakas kapag sila ay napapagod. Pag-asa kapag sila ay pinanghihinaan ng loob. At pananampalataya kapag sila ay nahaharap sa mga pagsubok. Pagpalain mo ang kanilang mga asawa, mga anak, at buong pamilya na naghihintay sa kanilang ligtas na pagbabalik. Bigyan mo po ang bawat pamilya ng pagkakaisa, ng kapayapaan, at sapat na pangangailangan sa araw-araw. Turuan mo rin po kaming pahalagahan ang dagat at ang mga yamang dagat na iyong ipinagkatiwala sa amin. Tulungan mo kaming maging mabuting tagapangalaga ng kalikasan upang patuloy na magkaroon ng kabuhayan ang mga mangingisda at mga sumusunod na henerasyon. Sa bawat paglayag nila, ikaw nawa ang kanilang maging gabay. Sa bawat panganib, ikaw ang kanilang maging kanlungan. Sa bawat pag-uwi, ikaw ang kanilang pasasalamat at kalakasan. Ipinagkakatiwala namin sa iyong makapangyarihang kamay ang lahat ng aming mga mangingisda. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang awit 16, talatang 8, mga kaibigan, ay isang makapangyarihang paalala tungkol sa pananampalataya, tungkol sa katatagan at patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng maraming pagbabago sa buhay, may isang bagay na hindi dapat magbago. Ang ating desisyon na ilagay ang Panginoon sa unahan ng ating buhay. Maraming pagkakataon na ang ating mga mata ay nakatuon sa mga problema. Kapag may pagsubok, nakikita natin ang kakulangan. Kapag may sakit, nakikita natin ang pangamba. Kapag may problema sa pamilya, nakikita natin ang hindi pagkakaunawaan. Kapag nahihirapan sa kabuhayan, nakikita natin ang mga bayarin at pangangailangan. Dahil dito, mga kaibigan, madaling mawala ang ating kapayapaan. Di ba? Madaling mawala ang ating kapayapaan. Ngunit, mga kaibigan ko kay Kristo, sinabi sa awit, lagi kong inilalagay ang Panginoon sa aking harapan. Ibig sabihin, mga kaibigan, bago natin tingnan ang problema, tingnan muna natin ang Diyos. No? Tingnan natin muna ang Diyos. Bago tayo pangunahan ng takot, bago tayo pangunahan ng mga alalahanin, Kanyang katapatan ang ating pinanghahawakan. Ang katapatan ng Diyos, mga kaibigan. Bago tayo sumuko, alalahanin natin na may Diyos na kasama natin, mga kaibigan. Ilagay natin ang Diyos sa unahan ng ating buhay. Iyon ang pinaka-importante. Ilagay natin ang Diyos, ang mangliligtas sa unahan ng ating buhay. Ang paglalagay sa Panginoon sa ating harapan ay nangangahulugan. Siya ang ating pangunahing gabay at sentro ng ating mga desisyon. Sa bawat pagpapasya, maaari nating itanong, ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang kalooban ng Diyos? Hindi lamang
ano ang gusto ko. Di ba? Hindi lamang ano ang gusto ko, hindi lamang ano ang pinakamadali, mga kaibigan, kundi, Panginoon, saan mo ako nais dalhin? Yun ang mga katanungan, mga kaibigan. Saan mo ako dalhin, Panginoon? Kapag ang Diyos ang nauuna, mga kaibigan, mas nagiging maayos ang ating direksyon. Maaaring hindi natin agad makita ang buong daan, ngunit makapagtitiwala tayo sa isa na nakakakita ng ating kinabukasan. Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng katatagan. Sinabi ng salmista, sapagkat siya ay nasa aking kanan, hindi ako matitinag. Ang pagiging nasa kanan, mga kaibigan, ay nagpapahayag ng malapit na presensya, suporta at lakas. Hindi sinasabi ng talata na wala ng problema ang taong nagtitiwala sa Diyos. Wala pong ganon. No? Sa halip, ipinapakita nito na kahit may problema ka, hindi tayo kailangang gumuho. Maring may unos, no? Ngunit hindi tayo kailangang matakot. Maaring may luha, ngunit hindi tayo kailangang mawalan ng pag-asa. Maaring may kabiguan, ngunit hindi ibig sabihin na natapos na ang ating buhay. Ang Diyos ang ating sandigan, mga kaibigan. Ang Diyos ang ating sandigan. May mga panahon na pakiramdam natin ay mag-isa tayo, di ba? Ngunit ang katotohanan, mga kaibigan, ay hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin sa ating mga laban, sa ating mga luha, sa ating paghihintay, at maging sa mga panahong hindi natin nauunawaan ang Kanyang ginagawa. Ang pananampalataya ay hindi kawalan ng problema. No? Hindi kawalan ng problema, kundi pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng problema. Minsan iniisip natin na kapag kasama natin ang Diyos, magiging madali na ang lahat. Yun ang iniisip, di ba natin? Kapag kasama natin ang Diyos, maging madali na ang lahat. Ngunit, mga kaibigan, hindi ito ang ipinangako ng Salmo 16:8. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala ng pagsubok, mga kaibigan. Ang tunay na pananampalataya ay ang kakayahang sabihin, Panginoon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit alam kong kasama kita. Maaari hindi natin alam kung kailan darating ang sagot sa ating mga panalangin. Maaring hindi natin alam kung paano lulutasin ang problema. Ngunit, kaibigan, maaari nating piliing magtiwala sa Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos sa panahon ng tagumpay. Siya rin ang Diyos sa panahon ng kabiguan. Hindi lamang siya kasama natin kapag masagana ang buhay. Kasama rin natin siya kapag tayo ay kinakapos, nanghihina, at naghihintay. Huwag nating hayaang ang problema ang maging sentro ng ating buhay, mga kaibigan. Napakadaling gawing sentro ang ating isip ang problema.
Kapag paulit-ulit nating iniisip ang ating mga alalahanin, lumalaki ang takot at nababawasan ang ating pananampalataya. Ngunit mga kaibigan ko kay Kristo, tinuturuan tayo ng Salmo 16:8 na ilagay ang Panginoon sa ating harapan. Ilagay ang Panginoon sa ating harapan, sa ating puso, di ba? Kapag ang Diyos ang nasa harapan, mga kaibigan, hindi ibig sabihin na hindi na natin nakikita ang problema. Nariyan pa rin ang problema. Ngunit, mga kaibigan, mas malinaw nating nakikita kung sino ang mas dakila kaysa problema. Ang ating problema ay maaring malaki, ngunit ang Diyos ay higit na dakila. Ang ating kakayahan ay maaring limitado, ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan. Ang ating kinabukasan ay maaring hindi malinaw sa atin, mga kaibigan. Ngunit ito ay malinaw sa Diyos. Ang Diyos ang ating sandigan kapag tayo ay nanghihina. May mga pagkakataong napapagod tayo. Di ba? Napapagod naman tayo eh. Ang ating physical na katawan, ito ay napapagod. Napapagod tayo sa pagtatrabaho, sa paglilingkod, sa mga responsibilidad, at sa paulit-ulit na pagsubok. Oh, di ba? May mga sandali ring gusto na lamang nating sabihin, Panginoon, hindi ko na kaya. Di ba? Hindi ko na kaya. At maaaring ang sagot ng Diyos ay hindi agad alisin ang problema. Minsan binibigyan niya tayo ng lakas upang makapagpatuloy. Kapag sinabi ng salmista, hindi ako matitinag. Hindi ito pagyayabang, mga kaibigan. Hindi ito pagyayabang ng sariling lakas. Ito ay pagpapahayag ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo matitinag dahil hindi tayo umaasa sa sariling lamang. Hindi tayo matitinag dahil may Diyos na humahawak sa atin. Hindi tayo matitinag dahil ang ating pag-asa ay nakaugat sa Kanya. Gawin nating praktikal ang Salmo 16:8, mga kaibigan. Sa araw-araw, maaari nating isabuhay ang talatang ito sa pamagitan ng panalangin. Panalangin. Bago simulan ang araw, sabihin natin, Panginoon, Ikaw ang mauna sa araw na ito. Pagbabasa ng Biblia o ng salita ng Diyos, hayaan natin na ang salita ng Diyos ang maging gabay sa ating mga desisyon at pananaw. Pagtitiwala. Kapag hindi natin kontrolado ang sitwasyon, mga kaibigan, ipagkatiwala natin ito sa Diyos. Pagkatiwala natin. At pagsunod, hindi sapat na malaman natin ang kalooban ng Diyos. Ang kailangan din natin ay isabuhay. Isabuhay. Pasasalamat. Mga kaibigan, kapag may problema, humarap tayo ng dahilan upang magpasalamat. Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong patuloy na nakakakita ng kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, ang buhay ay parang paglalakbay. May mga daang maliwanag at may mga daang madilim.
May mga panahon ng tagumpay at mayroon ding panahon ng pagsubok. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin bukas. Ngunit mga kaibigan, ang mahalaga ay sino ang kasama natin sa paglalakbay. Kaya ang hamon sa atin ng Salmo 16:8 ay simple ngunit malalim. Ilagay natin ang Panginoon sa ating harapan, sa ating puso. Kapag ang Diyos ang nasa harapan, hindi tayo madaling maligaw. Kapag ang Diyos ang nasa harapan, hindi tayo madaling panghinaan ng loob. Kapag ang Diyos ang nasa harapan, hindi tayo basta-basta matitinag. At kapag ang Diyos ang ating sandigan, maaari tayong humarap sa bukas ng may pananampalataya. Maaring hindi natin alam ang lahat ng sagot, maaring hindi natin alam o kontrolado ang lahat ng pangyayari, maaring marami pa tayong haharapin na mga pagsubok. Ngunit, maaari nating sabihin, mga kaibigan, lagi kong inilalagay ang Panginoon sa aking harapan. Siya ay nasa aking kanan, kaya hindi ako matitinag. Panginoon, ikaw ang mauna sa aking buhay. Ikaw ang aking gabay sa bawat hakbang, at ikaw ang aking sandigan sa bawat pagsubok. Anuman ang mangyayari, pipiliin kong magtiwala sa iyo. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos at Ama, marami pong salamat sa iyong presensya sa pagkakataong muli kami nakapagtipon, nakapag-aral, nakapagnilay-nilay, at nakapagbigay ng papuri sa iyong banal na pangalan. Panginoon, dalhin mo po ang bawat mensahe at aral na aming narinig sa aming puso at buhay. Tulungan mo kaming isabuhay ang iyong mga salita at manatiling matatag sa pananampalataya sa anumang pagsubok na aming haharapin. Hinihiling namin ang iyong patuloy na pagpapala at proteksyon sa aming mga pamilya, sa aming mga kapatid, at lalo na sa mga mangingisdang araw-araw na humarap sa panganib sa dagat. Ingatan mo po sila sa kanilang paghahanap buhay at gabayan mo sila sa kanilang ligtas na pag-uwi. Kapag kami ay nanghihina, Panginoon, ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay nababalisa, ikaw ang aming kapayapaan. Kapag kami ay nadudulas at natatakot, ikaw ang aming umaalalay. Panginoon, samahan mo kami sa aming paghihiwalay. Naway dalhin namin ang iyong pagmamahal, ang iyong kapayapaan at pagpapala sa aming mga tahanan at sa mga taong aming makakasalamuha. Sa lahat ng ito, ikaw lamang ang aming papurihan at pasasalamatan. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, kami po ay nananalangin. Amen at amen.